Hello science fans! Napanood niyo na ba yung mga viral na video na kinukumpara yung sakit na nararamdaman ng mga babae pag may period sa pagkakasuntok ng isang MMA fighter sa tiyan? O kaya yung mga memes na nagjo-joke na kung ang mga lalaki ay may regla, meron tayong national holiday every month. Well, merong katotohanan dun sa ibang exaggeration na yon. Kasi ang sabi ng research, ang period pain ay pwedeng maging kasing intense as a heart attack. Sadly, kadalasan ay nadidismiss lang siya as isang parte ng pagiging babae. Pero bakit nga ba minsan yung sakit na nararamdaman natin pag meron tayong period ay parang binangga ka ng truck, pero sa iba parang wala lang? At ano nga ba talaga ang nangyayari sa loob ng aming katawan during that time of the month na nagkukos nung parang sinasaksak, iniikot, at nagpapasakit sa tiyan na sensation? Alamin natin ang science behind menstrual cramps. At alamin din natin kung bakit pwede silang maging disruptive. Pero bago ko sagutin ang mga katanungan na ito, gusto ko munang mag-hi sa aking mga bagong manonood. Ako po si Chona and I'm your resident Filipina scientist. Isa po akong molecular ecologist. At kung ano ang pakiramdam ng aking katawan ay nakakaapekto sa kung paano ko ginagawa ang aking pananaliksik. Isa rin po akong teacher at tuwang-tuwa po ako pag ang mga discoveries na nagagawa ng mga scientist ay nakakatulong sa aking mga estudyante na pagandahin ang kanilang pamumuhay. At ang siyensya ay ang aking science communication channel, kung saan gustong-gusto ko pong pinag-uusapan ang mga nerdy at geeky things sa tungkol sa STEM dahil na-excite po ako sa kanila. Ang sakit na nararamdaman ng mga kababaihan pag meron silang period ay tinatawag na dysmenorrhea. At isa itong komplikadong proseso na nag-i-involve sa ating hormones, muscle contraction, at pati na rin oxygen deprivation or kawalan ng oxygen. Pero ano nga bang nangyayari sa ating katawan na nagdudulot ng sakit na ito? Pero sino ba talaga ang kontrabida? Ang mga prostaglandin. Yun ang mga hormones na nire-release ng ating endometrium, yung dugo na nakaline sa ating uterus. Ang mga chemicals na ito ay nagtitrigger ng contractions ng ating uterus. At ito ang tumutulong sa pagbabawas ng lining o ng dugo pag tayo ay nagkakaroon ng regla. So ano ang problema? Yun ay pag masyadong maraming prostaglandin. Pag mas mataas ang prostaglandin, mas matindi ang contraction. At pag mas matindi ang contraction, mas masakit. Pero hindi lang yon. Ang mga prostaglandin din ay nagpapasikip sa ating mga blood vessels, kaya nababawasan ang oxygen supply sa ating uterus. Yung pagkawala ng oxygen na to, tinatawag na ischemia, ang siyang nagpapatindi pa sa sakit na nararamdaman natin. According sa research, ang mga babae na may mas matinding menstrual pain ay kadalasan ay may mataas na level ng prostaglandin sa kanilang menstrual fluid, compared dun sa mga mas mild ang symptoms. At alam nyo ba na hindi lahat ng sakit na nararamdaman pag may regla ay pare-pareho? Ang isang uri ng dysmenorrhea ay tinatawag na primary dysmenorrhea. Ito ang pinaka-common na uri at ito ay dulot ng maraming prostaglandin. Katulad ng sabi ko kanina, pag mas maraming napoproduce na prostaglandin ang ating endometrium, mas matindi yung nagiging contraction. Ang mga cramps na ito ay nagpipeak at the onset or pagsimula ng menstruation. Pero nababawasan sila over time habang bumababa din ang prostaglandin levels natin. Kadalasan ay nakakaramdam tayo nito pag tayo ay adolescent na or naaabot natin ang puberty, pero pwedeng kumukonti ito habang tumatanda tayo. Ang secondary dysmenorrhea naman ay resulta ng mga underlying conditions, katulad ng mga sakit na endometriosis, fibroids, or adenomyosis. Hindi katulad ng primary dysmenorrhea, hindi basta-basta nawawala ang mga sakit na ito at pwede pa silang lumala habang tayo ay tumatanda. Iba-iba ang pakiramdam natin pag tayo ay nagkakaroon ng regla. At ang rason dito ay combination ng hormones, pamamaga, at pati na rin ang ating genetics. Yung iba sa atin pwedeng nahihilo at nasusuka, nagkakaroon ng LBM, sumasakit ng ulo, o kaya napapagod dahil sa pag-release ng prostaglandin sa ating dugo. At yung mga epekto na ito ang nagpapakomplika pag tayo ay may period. According sa research, pag biglang bumagsak ang progesterone natin bago tayo magkaroon ng period,
Ito ang nagtitrigger ng pagtaas ng prostaglandin production. Pero pati ang diet at stress levels natin ay nakakaapekto sa hormones natin. Yung mga factors na ito at iba pang biological process ang nag-e-explain kung bakit may ibang tao na mas matindi yung sakit pag may period sila kumpara sa iba. At ang basis nito ay ang mas mataas na prostaglandin levels o kaya ibang underlying conditions na related sa mga habits na ginagawa nila malapit sa panahon ng kanilang period. Kahit iba-ibang level tayo ng sakit na nararamdaman, meron tayong isang bagay na pare-pareho. Pag may period cramps, hassle ito sa buhay natin. Merong isang study na nakakita na 1/3 of teenage girls ay nakaka-experience ng period-related disruption sa kanilang pag-aaral, sa kanilang trabaho, o sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Pero despite this, dahil napakaraming misconceptions tungkol sa period cramps, laganap pa rin ang miseducation at kulang na kulang pa rin ang medical support para sa mga kababaihan. At alam nyo ba na sa ibang kultura, ang menstrual pain ay dinidismiss lang bilang exaggeration? Kaya yung stigma around period pain ay nagdudulot ng delayed diagnosis sa ibang mga sakit, katulad ng endometriosis, kasi yung ibang mga babae nahihiyang magreklamo or magpa-check up. Buti na lang maraming paraan para i-manage ang sakit na nararamdaman natin pag meron tayong regla. Pwede tayong gumamit ng non-steroidal anti-inflammatory drugs katulad ng ibuprofen at naproxen para i-block ang prostaglandin production na siyang nagpapatindi sa uterine contractions at inflammation natin pag tayo ay may period cramps. Ito ang unang-unang posibleng gawing treatment pag tayo ay may dysmenorrhea. Pwede rin tayong mag-hormonal birth control. Ang mga pills, patches, at IUDs ay pwedeng tumulong mag-regulate ng ating hormone levels at magpababa sa prostaglandin production. Paano niyo ito nagagawa? Well, dahil pinipigilan niya ang ovulation, mas nababawasan ang extreme hormonal fluctuations natin. Ang mga method na ito ay pwedeng magpabawas ng severity ng ating menstrual cramps. Pero pwede rin nating i-adjust ang ating lifestyle. Exercise, heat therapy, at isang balanced na diet na maraming omega-3 fatty acids at magnesium ay ilan sa mga bagay na pwede nating i-include sa ating diet at lifestyle. Ang regular physical activity din ay nagpapalabas ng endorphins at yan ang natural pain relievers ng ating katawan. Mga gentle exercises katulad ng yoga o kaya paglalakad ay napaka-beneficial. Ang paglalagay ng heat pad o kung anumang mainit na bagay sa ating puson ay pwede ring makarelax ng ating muscles at mabawasan ang pag-cramp. Sabi nila, ang acupuncture, acupressure, massage therapy at transcutaneous electrical nerve stimulation or TENS therapy na nagde-deliver ng electrical impulses sa ating balat para mag-stimulate ng ating nerves at makapagpataas ng ating pain tolerance ay ilan din sa mga pwede nating pampabawas sa sakit na nararamdaman natin pag tayo may period. Pero kung lahat ng ito ay hindi gumagana, pwedeng meron ka ng underlying condition katulad ng endometriosis o fibroids na sadyang nagpapalala sa iyong kondisyon. Kailangan mo nang magpa-check up sa doktor para magkaroon ng proper diagnosis at tamang gamot. So wag na nating i-deny, totoo ang period cramps. Hindi lang siya isang inconvenience pero isa siyang seryosong medical issue na dapat bigyan natin ng tamang atensyon. Habang mas pinag-uusapan natin siya, mas matatanggal natin ang stigma surrounding menstrual health. Pero alam nyo kung ano pang mas masakit sa cramps pag meron tayong period? Yung difficulty ng pagsisimula ng research mo kasi wala kang funding. Kaya ngayong taon, gusto sana naming tumulong ulit sa mas marami pang thesis groups na pinangungunahan ng mga babae through the Scientia Thesis Grant 2025. Pero kailangan pa rin namin ng tulong nyo. Ang fundraising natin ay nagsimula noong March 22 at tatagal siya hanggang August 1, 2025. At lahat ng kontribusyon na binibigay nyo ay nagpapalapit sa atin na mas maka-empower pa ng maraming kababaihan sa research. Pwede po tayong mag-donate sa GCash at BDO accounts na ipapakita sa video na ito at pati na rin sa ating social media channels. Kung hindi po natin kayang mag-donate,
pwede pa rin po tayong tumulong. Pakishare lang po ng ating fundraising links at magkwento sa ibang tao. Ang mga details ay makikita sa ating video at sa ating social media pages. Tulungan po natin ang mas marami pang kababaihan na magkatotoo ang kanilang STEM thesis dreams. But what do you think? Masakit din ba ang puson mo pag meron kang period? Anong ginagawa mo para maibsan ang sakit? Let us know your thoughts at magkwentuhan tayo sa comment section below.